Congressman, yung shipment natin ng mga baril sa Malabon, nasa kote ng mga pulis. Alam ko na yun, Major. Kaya huwag ka na magpanik. Talagang ganyan ang negosyo. May talo, may panalo. Kumikita naman tayo sa iba nating negosyo. Kaya huwag mo nang intindihin yun. Kaya kita pinatawag dahil gusto ko malaman yung tungkol sa kaso ni Jeffrey. Ano sabi ni Judge? Ayos na yun, Congressman. Siniguro sa akin ni Judge na absuelto na sila Jeffrey sa kaso nila. Mabuti naman kung gano'n. Mga kaibigan, ang okasyon nito ay selebrasyon sa pagkakaabsuelto ng aking anak at ng kanyang mga kasama. At tuloy para ikumpirma ang pagkakandidato ko bilang senador. Maasahan ko ba kayo? Maraming salamat. Alam kong hindi niyo ako bibiguin. Tuloy ang kasayahan. Okay. Tulong tayo. Cheers. Dad, totoo bang pagbabakasyonin mo kami sa rest house? Pambihira naman, Dad, oh. Kalalaya lang namin. Kukulong mo na kaagad. Paano ba to, Uncle? Baka naman pwedeng humirit. Huwag na yun. Sa ibang araw na lang. Di ba, Jerry? Basta ako. Buo na sa loob ko. Uuwi na lang ako sa probinsya. Hoy, magsitigil nga kayo, ah. Hindi na kayo nahiya dito kay Congressman. Ginawa na nga niya lahat ng paraan, para maabsuelto kayo sa kaso. At isa pa, kung gusto lang naman nyo ng happenings, yan lang ang hanap nyo. Ako ang bahala sa inyo. Pero Congressman, dapat rin natin consider ang banta ni Lianes tungkol sa pag-apela niya sa Supreme Court. Kung ako sa inyo, hindi na natin dapat pagtagalin ito. Isang salita nyo lang. Kayang-kaya kong... Brando. Konting preno ng salita. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan yan. Ano, Brando? Si Congressman. Tatas! I-istorbohin mo. Magagalit yun. Importante ito. Ano ba nangyari? Masama. Ano ka ba, Brando? Sino nagsabi siyang storbahin mo ko? Pasensya na ho, Congressman. May masamang nangyari kay Jeffrey. Ano nangyari? Napatay ho sila eh. Ano? Sino pumatay? Wala akong makapagsabi. At nawawala si Jeffrey. Hindi malaman kung nakatakas o may kinalaman sa pangyayari. Brando! Papuntahin mo dito si Major! At kayo! Hanapin niyo si Jerry! Congressman, hindi kaya posibleng may kinalaman dito si Mr. Lianes? Brando, pag nagkatotoo yung sinabi mo, magtago na sila sa pinanggalingan nila! Si Major Halili, wala pa ba? Nasa basement, Congressman. Doon naghihintay. Puntahan mo. Sabihin mo, baka naman magtulog-tulugan pa sila. Hanggang ngayon, wala pa silang lead kung sinong pumatay. Ni witness, wala sila. Pati si Jerry, yung kasamahan nila. Kailangan mahanap nila yon. At kapag wala silang nagawa hanggang bukas, ako nakikilos. Sige na. Magandang umaga po. Ako naman Arnold Clavio para sa CBT News Live. Pinaslang kahapon ng hapon ng 2 sa 3 acquitted sa kasong rape-murder ni Ross Yanes sa isang rest house sa Tagaytay. Kinilala ng pulis ang mga biktima na sina Jeffrey Soler, anak ni Congressman Soler, at John Rian Sales, pamangkin di umano ni Konsehal Agustin, na kaalyado ng nabanggit na kongresista. Si Gerard Pariam Bautista, nakasama ng 2 sa rest house, Alin kaya dito ang maganda? ay hindi pa matagpuan ng pulisya. Uy, Sa ikalilinaw Leslie, ng krimen tulungan mo na naman ganap. ako. 3 shots lang ang Sa unang kailangan ko. pagsisiyasat ng pulisya, Sandali, huwag mo walang akong sino madaliin. pong saksi sa naganap krimen. Bilang reaksyon, sinabi ni Congressman Soler na wala pa siyang pinaghihinalaan kung sino ang pumatay sa Balita kanyang lang anak yan tungkol sa at mga kasama rapist nito. na acquitted. Wala naman akong pwedeng Hindi mo pa ba alam yan? kung hindi nakipag-ugnayan sa mga Nabasa ko na yan sa dyaryo eh. Inaasa ko na Anak pala niya yung isang napatay sa Tagaytay.
Congressman, meron na ho ba kayong pinaghihinalaan kung sino mga kriminal? Sa ngayon, hindi pa namin matukoy kung sinong pumatay. Puro hinala lang. Pero marami nang nagsasabi na sila talaga ang may kasalanan. Pero bakit napakawalan? Kung yun ang saloobin ng nakaraan... Dahil dyan sa Congressman Soler, siguro ginimitan ng pera at impluensya. Alam mo na. Isang ama, naniniwala sa hatol ng husgado na walang kasalanan ng aking anak. Kung magsalita, nakakaawa pa. Kinukuha pa niya yung simpatsya ng mga tao. Politiko talaga. Kung tungkol kay Edwin ang pinunta mo rito, tapos na yan. Nakapag-desisyon na ang korte na sa akin mapupunta ang bata. Yun naman ang gusto ng anak natin eh. Tsaka isa pa, may kinakasama ka na ngayon. Gumawa kayo ng anak nyo. Kaya nga hindi ako gumagawa ng legal na aksyon nang makipagrelasyon ka sa iba. Tanggap ko na yun. Mang Selo, ba't nandito ang mami ko? Kukunin niya na ba ako? Ayoko sumama sa kanya. Gusto ko kay Daddy. Hindi, Edwin. Hindi ka ibibigay ng daddy mo dyan sa mami mo. Mahal na mahal ka niya. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, Bimbo? Nang humiwalay ako kay Rodel at nagpa siyang sumama sa'yo, nagdesisyon ako na hindi na ako babalik sa kanya. Kahit alam kong may asawa ka't anak! Sinusumbatan mo ba ako, Emily? Pinabayaan ba kita? Ibinigay ko naman lahat ng gusto mo. Ang kotse, ang bahay na to. Lahat ng karangyaan na alam kong gusto mo. Na kahit kailan hindi maibibigay ng asawa mo. Ano, Emily? May kulang pa ba? Ha? May kulang pa? Oo! Kulang! Ang anak ko! Yun ang kulang! Nakapag-desisyon na ang korte at hindi na mababago yon. Isang paraan na lang para mapunta sa ang anak mo. Anong paraan yun? Patutumba ko si Rodel. At pagpatay na siya, sinisiguro ko sa'yong mapupunta sa'yo ang anak mo. Lalo mo lang pinabibigat ang problema ko. Hindi sa ganung paraan gusto kong mabawi si Edwin. Ayokong usigin ako ng konsensya ko. Konsensya? Anong konsensya ang pinagsasabi mo, Emily? Sa panahong ito, hindi na uso yan. Rodel, alam mo naman na ginawa ko ng lahat para maabsuelto ang aking anak sa lahat ng mga kasong sinampa sa kanya. Naniniwala kung walang ibang gagawa nito, kundi ang mga Llanes. Sa unang tingin, ganun na nga, Congressman. Pero kung babalikan yung mga pangyayari, si Rosemary Llanes, ginaas at pinatay. At ang primary suspect ay ang anak niyo si Jeffrey at ang mga barkada niya. Naabsuelto sila. Napatay. Natural lang na mga Llanes ang pagbibintangan niyo. Congressman, mahirap mang aminin. Marami kayong lihim na kaaway. Sino mga taong tinutukoy mo? Katulad ng mga kalaban niyo sa politika. At sa oras. Na may mangyari sa mga Llanes, siguradong sasamantalin nila ang issue para sirain ang pangalan niyo. Anong gusto mong gawin ko? Manahimik na lang ako? At ipagwalang bahala ko na lang ang nangyari kay Jeffrey? Ganun na nga, Congressman. Pero kung may tiwala kayo sa akin, bigyan niyo ako ng konting panahon para i-surveillance sa pamilya Llanes. O, yan. Pati negative sa'yo na. Tago mo kung gusto mo, sunugin mo kung anong gusto mo, bahala ka. Para wala ka na masabing may masama akong intensyon sa'yo. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasagot mga tanong ko. Anong ginagawa mo sa lugar na yon? Bakit mo kami kinuna ng litrato? Saan mo gagamitin yon? Aaminin ko na sa'yo. Bilang freelance photographer na nakita ng krimen, naisip kong gawing ebidensya yun, bibigay ko sa mga pulis para mapabilis yung paglutas ng kaso. Pero nung malaman ko kung anong klase mga tao yung pinatay mo, kinalimutan ko na lahat ng plano ko. Ikaw,
Anong dahilan mo para patayin sila? Kung pababayaan ko silang mabuhay, sila magiging salot ng lipunan. At paulit-ulit nilang gagawin ang ginawa nila kay Rose Marillanes. Sino ka ba? Pulis ka? Hindi. Kung hindi ka pulis, siguro vigilante ka. Alam mo, marami ka masyadong tinatanong eh. Ito lang ang kailangan ko. Salamat. Ay, sandali. Hindi mo pa sinasabi sa akin yung pangalan mo. Yan, pose ka dyan, ha? Sandali. Smile! Okay. Ayan. Thank you po, ma'am. Tsaka pala, ano bang pangalan mo? Edwin po. Ako nga pala si Leslie. Ma'am, pwede hong mag-request? Oh, Pwede pong picturean yung kaming dalawa ng daddy ko? kahit kasama pa ang mami mo, okay lang. Wala na ho ang mami ko. Hiwalay na sila. Ganun ba? Sorry, ah. Edwin, soft drinks mo. Daddy, kukunan daw tayo ng litrato ni Ma'am Leslie. Small world. Talagang malit ang mundo. Hanggang dito, sinusundan mo ako? Ma'am Leslie, magkakilala pala kayo ng daddy ko. Hindi pa pero nagkita na kami. Ayaw lang niyang sabihin sa akin yung pangalan niya. Rodel po. Ah, Rodel. Bakit ba gustong-gusto mo malaman ang pangalan ko? Ano bang kailangan mo sa akin? Wala namang masama dun eh. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo. Ano ba, Di? Dispatchahin mo na yung mga press people. May lakad pa tayo eh. Matagal mo nang pangako sa akin yan. Sandali lang ito, babes. Sasamantalahin ko ang pagkakataon nito para mapahiya ng lintik na bugalyo na yun. Sandali lang. Istorbo naman ang mga press people na yan, oh. Wrong timing. Pasensya ka na, babes. Talagang ganyan ang buhay ng politiko. Eh, ano bang mga yan? Mga papeles ito na magdidiin sa senador na yun. Tungkol ito sa kanyang hidden wealth. Okay ba? O sige, babes. Tatapusin ko lang itong pagkikipag-usap sa kanila. O sige, pero balik ka agad. Oo. Okay. Maraming salamat. Wala akong anuman. Sige, sir. Wala na tayong problema. Oh, paano? Mauna na ako. May aasikasuhin pa akong kaso sa Makati. Maraming salamat to. Oh, mag-iingat ka. Rodel, ano ba nangyari? Wala, nagbigay lang ng statement. Halika na. Kumusta ka na, Edwin? Sumama ka sa akin para magkita naman kayo ng mami mo. Sandali lang tayo. Kukunin mo lang yung bike na binili ng mami mo para sa'yo. Imported yun. Kumpletong accessories. May ilaw, pinakabitan pa ng radyo. Ano, hindi ba okay? Tama ka na. Halika na. Huwag mong kulitin si Edwin, Major. Huwag mo siyang silawin ng kung anong bagay. Kahit bata yan, marunong siyang kumilala ng prinsipyo. Rodel, masyado mo yata pinepersonal ang mga sitwasyon. Masyado ka kasing garapal. Wala kang pinipiling oras o lugar. Parang gusto mo sabihin sa mga tao rito na inaswang mo asawa ko. Masama ang pilantik ng dila mo, Rodel. Baka gusto mong ako mismo bumitbit sa'yo para hindi ka na makalabas dito. Igawa mo muna ako ng kaso para may katwiran ka. Tsaka isa pa, hindi naman dito destino mo ah. Nagpunta ka pa rito para siguruhin ko anong nangyari sa akin. Damn you. You talk nonsense. Baka nakakalimutan mo kung sino kaharap mo.
Hinding-hindi. Kilalang kilala kita, Major. Isa kang respetado at may dignidad na opisyal. Siguro nga maling hinala ko sa'yo. At sana, hindi mo binabawa yung pagka-opisyal mo para maging ehemplo ka ng kapwa mo pulis. Halika na, Edwin. Manuel! Lope! Bakit to, Congressman? Sinong pumasok sa kwarto ko nung wala ko dito? Dumating ho si Cathy kanina. Matagal naghintay sa loob. Nainip po siguro kaya umalis. Bakit ho, Congressman? Ano ba problema? May nagbukas ng safe ko. Nawawala mga importante kong mga dokumento. Pati mga blueprints. Congressman! Nanggaling ako sa apartment ni Cathy. Nagkikita pala sila ni Rodel doon. Congressman, hindi kaya may relasyon silang dalawa? Kernel, eto ho yung mga dokumento ng mga illegal na negosyo ni Congressman Soler. Kasama ho dyan yung Blue Book na nagpapatunay kung sino yung mga taong pinapasahod at nabibigay proteksyon sa kanyang mga negosyo. Good work. Ngayong may hawak na tayong ebidensya laban sa kanya, pwede na ako mag-request ng warrant of arrest para hulihin siya. Siya nga pala, yung sinasabi mong asset, baka kailanganin natin siya sa husgado pag nabuksan ang kaso. Nasaan siya? Nandun ho siya sa inupahan niyang kondominium. That's your big mistake. Her life is in danger. Hindi mo siya dapat iniwan. Kailangan ipasok natin siya sa Witness Protection Program para makasiguro tayo sa kanyang kaligtasan. Ang kabiyak ng perlas ng singsing na ito ay nakuha ko sa tabi ng vault. Kaya nasisiguro kung ikaw ang nagbukas nun. Huling tanong na ito, Cathy. Nasaan ang mga dokumento? Di wala akong nalalaman sa mga sinasabi mo. At paano ko bubuksan yung vault? Hindi ko nga alam ang kombinasyon nun. Sinungaling! Abulin niyo, baka makatakas ulit! Sige! Halika na, ligtas ka na. Cathy! Hanggang dito na lang siguro. Cathy! Ang may tutulong ko sa'yo. Manel! Daddy! Gusto mo magsabay ko kayo na alam mo? Daddy! Baba mo ang barilo! Daddy! Baba! Daddy, tulungan mo ako! Eyo! Kunin niyo babae sa taas! Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang mga dokumentong yon? Kasing halaga ng buhay ko. At kahit na pumatay ako ng tao, ay gagawin ko. Mabalik lang sa akin ang mga dokumento. Huwag mo akong takutin, Congressman. Alam ko namang sanay na sanay ka pumatay ng tao walang kalaban-laban sa'yo. Talagang matapang ka, Rodel. Tignan natin kung hanggang saan yan tapang mo. Manny! Sir! Dali mo ito sa kinaroroonan ng anak ni Rodel. At yung kasama niyang babae. Dali! Yes, sir. Patay ka sa akin ngayon, Rodel! Wag! Ikaw talaga, Brando. Utak dilis ka talaga.
Sino pa magbabalik sa akin ng mga papeles kung papatay mo si Rodel? Kayong tatlo, samahan si Rodel para mabalik sa akin ng mga dokumento. Tita Leslie, ba't kayo natatakot dyan? Eh, ang liit-liit niyan. So, tumigil ka na nga dyan. Magdasal ka na lang dahil mamamatay na tayo. Congressman, 1 minuto na lang. Mag-1 oras na. Sasabog na ang bomba. Si Rodel! Rodel! Bilisan mo, bilis! Talaga mo na kami, Rodel. Bilisan mo. Rodel, bilisan mo. Baka pumutok na yan eh. Rodel, bilis! Aray ko. Bilis! Sina! Bilan nyo! Sasabog na yan! Dito kayo! Dali! Dito lang kayo. Huwag kayong alis. Babalik ako. Rodel, mag-iingat ka. Daddy! Eddie, dito lang tayo. Talagang ahas ka! Hindi ko alam kung anong kamandag meron ka! Siguraduhin mo na ako ngayon, Congressman! Dahil kung hindi, yung sinasabong kamandag ko, papatay sa'yo! Tita Leslie! Pupuntahan ko daddy ko! Ha? Edwin! Daddy!
Rodel!